maglalaban ang iyong konsensya at ang matinding tawag ng laman. Sino nga ba ang magwawagi sa huli? Sino ang madadaig? Ikaw nga ba? Ang iyong konsensya? O ang tawag ng laman? Nako, pakinggan natin ang kuwento ng isang lalaking medyo may mga kwento na rin tayong may pagkakapareho ng konti na naitampok dito sa ating programa. Pero iba naman tong sa kanya at syempre hindi naman pwedeng di natin itampok kasi nagsulat siya, di ba? Kaya eto na po ang kanyang kwento dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Lahat ng tao ay may sari-sariling demonyo. Minsan daw sinusubok tayo ng mga demonyong ito para alamin kung gaano tayo katatag at gaano katindi ang ating paniniwala sa ating sarili at paninindigan. Dear Mama Mia, ako po si Emil at masasabi ko na isa ako sa mga taong biniyayaan ng isang tahimik na buhay. O siguro, tahimik lang sa paningin ng iba dahil hindi naman nila alam ang totoong nangyayari sa buhay ko. May trabaho po ako sa isang opisina, Mama Mia. May maliit din akong tinitirhan na apartment. Dito lang din malapit sa opisina ko. At may iilang kaibigan na paminsan-minsan ko lang nakakasama. Dahil alam nyo na kapag adulting na, lahat kayo may kaniya-kanya na ring buhay. Nakakalimutan nyo na ang pagkakaibigan ninyo dahil prioridad nyo na ang magbayad ng bills at syempre mag-provide para sa inyong pamilya. At madalas, dahil sa mga trabaho, dahil sa mga responsibilidad, ay pagod na kaya hindi na nagkakita-kita pa. Pero ang tunay na tahimik ay ang puso ko, Mama Mia. Tahimik ang puso ko at ayos lang naman sa akin ang katahimikan na ito. Hanggang sa dumating ang araw na iyon. Lunes iyon ng gabi. Matapos ako mag-overtime, ay umuwi ako ng halos alas 10 na. Pagdating ko sa hallway ng apartment, may ilaw sa kabilang unit na dati ay lagi lang madilim. Lumipat na daw ang bagong titira dito, sabi ng landlord. Hindi ko naman iniisip na magiging bahagi pala siya ng buhay ko o ng mga laban na pilit ko ring tinatakasan. Habang isinusuksok ko na sana ang susi ko sa pinto, ay biglang bumukas yung unit sa kanan ko. Lumabas ang isang babae. Sa tansya ko ay mga kaidaran ko lang din siya. Nakapusod ang kanyang buhok, naka-oversized shirts at shorts, at may hawak na basurahan. Hindi siya yung tipo ng babaeng parang modelo o glamorosa ang datingan. Pero malakas din ang dating niya. Yung tipong malinis siyang tignan, kalmado, at alam mong malalim ang pagkatao. "Hi neighbor," sabi niya, sabay ng isang banayad na ngiti. "Ah, oo, hi. Kakauwi ko lang," sabi ko naman. "I'm Dana," sabi niya sabay baba ng basurahan at abot ng kamay niya sa akin. Awkward naman at bastos naman kung hindi ko aabutin ang kamay niya, 'di ba, Mama Mia? So humawak ako dun sa kamay na iniabot niya sa akin. Mainit ang palad niya. Malambot, pero halata mong matapang siya. Nagkatinginan kami sandali at pakiramdam ko noon ay para bang humaba ang oras. Hindi ko alam kung bakit,
Pero parang may lumukso sa dibdib ko. Parang may isang bahagi ng pagkatao ko ang sumaya nung magkadaupang palad kaming dalawa. Emil, sagot ko naman. Nice to meet you, Emil. Pasensya na ha, magtatapon lang sana ako ng basura. Tumawa siya ng mahina. Wala naman siyang ginagawang masama, Mama Mia, pero sa pagtawa niya na yun ay pakiramdam ko nagbago po ang ihip ng hangin. Nung papalayo na siya ay naaamoy ko yung halimuyak niya. Hindi pa bango. Higit pa ron. Parang natural na halimuyak ng isang babae. Amoy ng tao na sariwang galing sa shower. Amoy malinis. Amoy nakakabighani. Pagpasok ko sa unit ko, hindi ko alam kung bakit napangiti ako. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla akong nagkaroon ng enerhiya kahit puyat na ako sa araw na yon. Pero hindi ko pa alam noon na ang simpleng pagniting iyon ay magsisimula pala ng isang giyera na magpapahirap sa akin. Isang giyera laban sa sarili ko. Isang giyera ng tukso at isang giyera ng konsensya. Kinabukasan, maaga akong lumabas. Dala ko ang laptop bag ko. Naka-jacket dahil maulan nung umagang iyon. Bumukas ang pinto ng unit ni Dana. Parang itinakda talaga eh. Good morning, Emil, sabi niya. Morning. Sagot ko na pilit pinapakalma ang boses ko. Ang suot niya ay simpleng black leggings at white shirt. Pero may kung ano sa kanya na kahit simple lang ay hindi ko maiwasang titigan. Hindi yung hubog ng kaniyang katawan, pero kung paano niya dalhin ang kaniyang sarili. Yung lakad niya ay laging may kumpiyansa. May lambing kahit hindi naman siya nagpapalambing. Sabay ka na sa elevator? Tanong niya. Sure. Pagpasok namin sa elevator ay kami lang dalawa. Tahimik. Pero hindi yung tahimik na walang pakiramdam, kundi yung tahimik na parang may kumukuryente na hindi mo maipaliwanag. Umamba pa akong magsasalita para basagin ang katahimikan, pero nauna na pala siyang magsalita. So, may girlfriend ka ba, Emil? Diretsyong tanong niya. Sa tanong na yun, ay biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ha? Wala. Sagot ko sabay tawa para maitago at mabawasan ko ang nararamdaman kong kaba. Good, sagot niya. Good? Bakit niya nasabi yon? Normal lang bang yun ang isagot? O ako lang ba ang umaasa na may mali siya yun para sa kanya? Wala rin akong boyfriend, dagdag niya. Minsan kasi mas peaceful ang buhay na single, 'di ba? Tumango rin ako. Pero hindi alam ni Dana na sa loob ko ay may kakaibang damdamin na unti-unting umuusbong. Pagbaba namin ay sabay pa rin kaming naglakad paalis ng building. Magkaiba kami ng direksyon pero bago pa kami maghiwalay ay ngumiti siya sa akin at tinawag ako. Emil? Masarap pala kausap yung taong hindi mo pa ganong kakilala, no? Napakamot ako ng aking ulo. Talaga? Tanong ko dahil wala na akong ibang maisip na sasabihin. Oo, at sana hindi ito ang last time na magkakausap tayo. Pagkatapos nun ay hindi na niya inantay ang sagot ko at naglakad na siya palayo. Mama Mia, hindi ko alam pero parang nakaramdam ako na parang may mali. Na para bang may hinihila siya sa akin na hindi naman niya dapat galawin. Kasi sa ilalim ng lahat ng ito, alam kong hindi ako ganong tao eh.
Hindi ako flirt. Hindi ako malandi. Hindi ako madaling matukso. Hindi ako ang klase ng lalaking napapadalhan ng mga maling signals o nagpapadala ng maling signals sa isang babae. Pero sa unang pagkakataon, may isang babae na parang ginigiba ang depensa ko nang hindi man lang siya gumagawa ng kahit na ano. Ikaw ang problema, Emil. Ikaw ang natutokso hindi ka naman tinutokso. Ikaw ang tinatawagan ng laman. Mama Mia, pinilit ko pong mag-concentrate sa trabaho noon. Hanggang pag-uwi ko kinahapunan ay pagod ako. Basa ang buhok ko dahil biglang umulan. At naglalakad lang ako mula sa terminal ng jeep papunta sa aming apartment dahil medyo malapit lang din naman. Pagdating ko ay nadatnan ko si Dana sa hallway. Nakaupo sa sahig habang may tinatanggal na maluwag na screw sa isa yatang maliit na drawer. "Uy, Emil," sabi niya sabay taas ng kamay niya. "Buti naman at dumating ka na." Bumilis na naman ang tibok ng dibdib ko. Hindi dahil sa tanong niya, kundi dahil sa itsura niya, Mama Mia. Naka-shorts na maikli at naka-spaghetti top na puti. Hindi naman malaswa pero kapansin-pansin. At dahil basa nga ako sa ulan, malamig ang hangin at pagod ako, ay parang mas lumalambot yata ang loob ko. "Pwede mo ba akong tulungan dito? Hindi ko maikabit ang screw Kanina pa ako naghahanap ng pwedeng tumulong pero mukhang busy yata ang lahat ng tao." "Sige na please," sabi niya. Lumapit ako, Mama Mia. Pagkatapos ay giniyan niya ako dun sa may pinto ng kanyang unit kung nasaan nandun yung drawer. Umupo siya at naupo ako sa tabi niya. Habang inaabot niya sa akin ang maliit na screwdriver ay nadikit ang mga daliri niya sa kamay ko. Napaigtad ako dahil mainit ang balat niya. Isang simpleng dampi lang naman yun pero sapat para maramdaman ko na may nagigising sa pagkatao ko. Parang yung matagal nang natutulog na bahagi ng sarili ko ay unti-unting ginigising ni Dana. "Thanks ha," sabi niya habang nakatingin sa akin ng diretsyo. At yung pagtingin niya na yun ang hindi ko malilimutan. Hindi naman sa dahil nilalandi niya ako. Ngunit pakiramdam ko, Mama Mia, parang may lambing, parang may init, parang may pagkagusto. O baka naman sa isip ko lang yun dahil nga isa akong matagal ng tigang. Hindi ko alam. Pero ang katawan ko masyado yatang nakakaalam ng mga bagay-bagay. Pagkatapos kong ayusin ang drawer, ay napahinga siya. "Ang galing mo naman, Emil." Simple lang yun, pero pakiramdam ko, Mama Mia, ay na-boost ang pagkalalaki ko. Alam mo kasi kaming mga lalaki, gustong-gusto namin na nasasabihan kami ng magaling. Gustong-gusto namin na pinupuri kami sa angkin naming galing sa mga bagay-bagay. Hindi ko alam kung dahil ba doon o dahil tinutukso din talaga ako ni Dana o dahil natutukso din ako kahit wala naman siyang ginagawa. Pagkatapos naming ayusin yung drawer ni Dana ay tumayo ako at nagpunas ng pawis gamit ang likod ng palad ko. Pero kahit medyo malamig doon dahil nasa harap kami ng pinto ng kanyang unit sa may hallway at basa pa rin ang buhok ko sa ulan, Mama Mia, ramdam ko pa rin ang init na gumagapang sa batok ko. Yung init na alam kong hindi naman dahil sa pagod, kundi dahil sa presensya niya. "Emil, gusto mo ba ng tubig?" tanong niya. "Ha? Hindi na. Ayos lang ako. Sa loob na lang ako ng unit iinom." "Sigurado ka ba?"
Mukhang uhaw na uhaw ka na tapos basang-basa ka pa sa ulan. Baka sipunin ka niyan. Narinig ko ang tono ng pagkakasabi niya noon sa akin. Hindi yun simpleng alok. May lambing yun. May pag-aalala. At doon nagsimulang lumabo ang linya sa pagitan ng pagiging magkapitbahay at pagiging kung ano paman naming dalawa ni Dana. Napatingin ako sa kanya, Mama Mia. Nakangiti lamang siya sa akin. At ang buhok niya ay nakapusod lang pero may ilang hibla na nakalaylay sa pisngi niya. Ang suot niya na isang simpleng spaghetti top ay hindi naman sinasadya na para bang naging mapang-akit para sa akin. Pero dahil malapit ako, napansin ko rin ang bawat detalye na hindi ko na dapat pa pinapansin. Kung gusto mo, may towel ako sa loob. Pwede kang makahiram. Dagdag niya. At doon ako natigilan, Mama Mia. Tila may ibang ibig sabihin talaga si Dana. Kasi 'di ba? Malapit lang naman ang unit ko. Halos magkaharap nga lang kami ng unit eh. Kung gusto ko ng tuwalya, pwede namang doon ako kumuha. Natigilan ako doon. Hindi maganda ang sitwasyong ito. Sabi ko sa sarili ko. Kilala ko naman ang sarili ko, Mama Mia. Hindi po ako madaling ma-flirt o maakit. Hindi ako madaling akitin sa mga ganitong klaseng senaryo. Pero kakaibang pakiramdam ko, siguro dahil kakaiba din si Dana. Parang nababawasan yung tama sa akin. Nababawasan yung disiplina. At unti-unting natutokso ang katawan ko sa kung anong hindi ko naman dapat na ginugusto. Pero umiling ako. Salamat Dana ha, pero kailangan ko nang pumasok sa unit ko. Marami pa akong gagawin eh. Pag-iwas ko sa kanyang alok. Tumango lamang siya pero bago siya tumalikod papasok sa unit niya ay nagtanong pa siya sa akin. Emil, dito ka lang ba lagi sa bahay kapag gabi? Lumingon ako sa tanong niya. Pakiramdam ko, Mama Mia, parang may gumapang na kuryente sa likod ko. Hindi ko alam kung bakit parang kakaiba ang tanong na yon pero ramdam ko na may nakatagong mensahe sa ilalim nun. O baka ako lang talaga ang nagbibigay ng kahulugan. Ako lang ang nagbabasa ng maling signal. Pero ang puso ko, ang katawan ko, hindi ganun ka-inosente. Depende. Minsan nag-overtime ako. Minsan naman, maaga lang akong umuwi. Bakit naman? Wala lang. Curious lang. Kasi hindi ako sanay na laging may tao sa katabi kong unit. Dati kasi sa inuupahan ko, halos mag-isa lang ako sa palapag namin eh. Halos wala akong kasama. Halos walang maingay. Parang ang saya lang na may kapitbahay na pwedeng makausap paminsan-minsan. Napangiti ako pero ramdam ko ang bigat sa loob ko. Yung bigat ng paunan niyang panunukso sa akin. Sige Emil ha, good night, sabi niya. Good night. At habang nagsasara siya ng pinto ay naramdaman ko ang kakaibang kabog sa dibdib ko. Hindi dapat ganito. Hindi dapat ako naaapektuhan sa kanya. Hindi naman siya ang pinakamagandang babaeng nakita ko. In fact, ang dami-dami pa ngang mas magaganda sa kanya sa opisina. Mga kaklase ko dati. Pero bakit parang kakaiba ang dating niya sa akin? Aaminin ko sa sandaling yon, hindi ko magawang i-deny. Natutuwa ako sa presensya niya at natatakot din ako dahil masyadong mabilis ang pag-iinit ng katawan ko sa kanya, Mama Mia. Pagpasok ko sa unit ko ay diretso ako sa banyo. Naligo ako ng matagal at umaasang mawawala ang magkahalong kiliti at kaba sa dibdib ko. Pero paglabas ko, kahit malamig naman ang aircon, ay ang init pa rin ng pakiramdam ko. Humiga ako sa kama pero hindi ako agad nakatulog.
Paulit-ulit kong naaalala ang itsura ni Dana. Yung tingin niya, yung ngiti niya, yung paraan niya na magsalita ng banayad na nakakaakit kahit wala naman siguro siyang intensyon na mangakit. Bakit ganito? Bakit ganito kalakas ang dating niya sa akin? Hindi ko ito naramdaman kahit sa mga nakarelasyon ko noon. Nakatuon lang ako sa trabaho, sa pangarap, sa pagbabago ng buhay ko. Hindi sa ganitong uri ng tukso na walang kahit na anong kasiguraduhan at walang kahit anong formal na ugnayan sa isa't isa. Pero may konting bahagi sa akin. Isang maliit na bahagi na tila nagsasabi sa akin na ganyan talaga ang pakiramdam kapag gusto mo ang isang babae, Emil. At dahil alam kong nagsisimula pa lamang ang lahat, Mama Mia, naramdaman ko rin ang kakaibang takot na lumukob sa puso ko. Hindi dapat to. Dapat iniiwasan ko siya. Dapat hindi ko hinaharap ang tuksong dala niya. Alas 9 na ng umaga nang magising ako. Weekend, kaya wala akong pasok. Lumabas ako para magtapon ng basura. Inaasahan kong hindi ko siya makikita, pero pagbukas ko ng pinto ay nandun siya na para bang naghihintay. Nakatayo siya sa may hallway. Hawak ang cellphone, nakasuot ng isang oversized sweater, shorts at nakapaalamang. Nakalugay ang kanyang buhok at mukhang bagong gising pa. "Good morning, Emil!" Masaya niyang bati sa akin sabay ng isang napakalaking ngiti na parang nakakabaliw. Para siyang eksena sa pelikula. Yung simpleng babae, hindi mo inaasahang makikita sa ganitong momento. Pero pag nakita mo, pakiramdam mo agad na may spark. At ramdam ko yung spark na yon, Mama Mia. Diretso sa sikmura, diretso sa isip, diretso sa laman. "Good morning," sagot ko sabay tingin sa sahig, pilit na parang pinapalamig ang pakikitungo ko sa kanya. "Ano, wala kang pasok?" tanong niya. "Walang pasok kapag Sabado." "Ay, same," sagot niya. "Bored na nga ako eh. Wala kasi akong kakilala dito." Tumigil siya ng ilang segundo tsaka nagtanong. "Emil, kumain ka na ba?" At dun ko naramdaman ang tila pagyanig ng aking kalamnan. Ewan ko kung bakit isang simpleng tanong lang naman yon. Pero sa sitwasyon namin ay tila iba ang bigat ng tanong na yon. Iba ang tono. Iba ang dating sa akin. "Hindi pa." Honest kong sagot. Tara, kain tayo sa loob ng unit ko. May niluto ako eh." "Ha?" Hindi na. Nakakahiya eh." Sagot ko. "Naku, wag ka nang mahiya, Emil. Dalawa lang naman tayo dito. Yung kabilang unit, kahit may tao dyan, di ko naman nakikita. Alam mo, mas masarap kayang kumain kapag may kasabay ka." Mama Mia, naramdaman ko na naman ang haplos ng tukso na parang kamay na marahang humihila at umaakit sa akin. Hindi naman ako naiinis sa panunukso niya, pero takot na takot ako. Takot na baka ako mismo ang sumunod sa tawag ng laman na hindi ko naman gustong simulan. Pero bago ko pa mapigilan ng sarili ko, ay narinig ko na ang aking bibig na sumagot sa kanyang paanyaya ng, "Sige." At dun nagsimula ang isang araw na hindi ko malilimutan. Isang araw na mas lalo akong nahulog at mas lalo kong naramdaman na maglalaban pa ng matindi ang tawag ng aking laman at ang aking konsensya. Pagpasok ko sa unit ni Dana, agad akong sinalubong ng mabangong amoy ng bawang, itlog at mainit na sinangag.
Isang simpleng almusal na karaniwan ko namang ginagawa sa loob ng unit ko kapag weekend. Pero sa loob ng tahanan niya, parang nag-ibang dating nun sa akin. Parang mas masarap, parang mas mainit. Malinis ang unit niya, halatang bagong ayos. May maliit na mesa sa gitna, 2 upuan at isang maliit na hanging plant sa gilid. May banayad na sikat ng araw na pumapasok mula sa siwang ng kanyang bintana. Tumatama ito sa buhok niya. Nagbibigay ng kakaibang liwanag sa kanyang mukha. "Umupo ka lang, Emil," sabi niya habang inaayos ang 2 plato. "Nako, ako na dapat dyan," sagot ko naman. "Ay nako, huwag kang maarte dyan, bisita kita no?" Pero yung salitang bisita na binitawan niya ay parang may ibang kahulugan. Habang nakatalikod siya, napansin ko ang paggalaw ng balikat niya. Ang linya sa likod niya, ang simpleng kilos ng isang babaeng komportable sa kanyang sarili. Hindi siya nagsisikap na magpa-impress. Hindi naman siya nagpapakitang gilas sa akin, pero mas delikado yata yun. Dahil tumatama ng direkta. Hindi sa mata, ewan ko kung sa puso. Basta ang sigurado ako, sa loob po ang tama nito. Naglagay siya ng scrambled egg, corned beef at sinangag sa mga plato tsaka umupo sa tapat ko. "Tara, kain na," sabi niya sabay ngiti. Habang kumakain kami, napansin ko kung gaano siya ka-relaxed. Nakaupo siya na nakasandal sa upuan habang paminsan-minsan ay sumisimsim ng juice mula sa kanyang baso. Ako naman ay pilit na nagkukunwaring kalmado, pero hindi ko maikakailang nanginginig ng konti ang daliri ko habang hawak-hawak ko ang kubyertos. "Masarap ba?" tanong niya. "Oo." "Matagal ka na bang marunong magluto?" sagot ko. "Hindi naman. Marunong lang kapag nag-asawa na, marunong lang kapag nagpapakain ng kapitbahay." At tumawa siya ng konti. Pero may halong hiya at lambing ang biro na yon. Ako naman ay huminto sa pagsubo ng kanin sa bibig ko. Napatingin siya agad sa akin, nanlaki ang mga mata. "Uy, sorry, joke lang yun na. Napalabas ko yata yung pagiging weird ko." Ngumiti ako sa tinuran niya. "Okay lang yun," sabi ko. Pero sa loob ko, eto na naman. May kakaiba na naman akong nararamdaman. Asawa? Kapitbahay? Ano ba to? Bakit ganito ang mga birong binibitawan niya? "Hindi mo ba ako tatanungin?" bigla niyang sabi. "Tungkol sa ano?" "Tungkol sa kung bakit ako lumipat dito." Napatingin ako sa kanya. Hindi ko naman siya tinatanong tungkol doon, pero dahil binanggit niya, nagkaroon tuloy ako ng interes. "Bakit ka nga ba lumipat dito?" tanong ko. Tumahimik siya sandali, parang may iniisip kung paano sasabihin sa akin. Nakatitig siya sa plato niya, pero sa mismong sandaling yon, naramdaman ko na tila nag-iba ang oras sa pagitan naming dalawa. "Kasi gusto kong magsimula ulit," sabi niya sa wakas matapos ang medyo mahabang katahimikan. "Magsimula ulit?" tanong ko. May mga bagay kasi sa buhay ko na nakakapagod na. At may mga tao na hindi mo na kayang pakisamahan pa. So ayun, lumayo ako." Tumigil siya ulit tsaka tumingin sa akin. At ang mga mata niya ay hindi naman malungkot. Pero pakiramdam ko ay may tinatago siyang iba. May mas malalim yata na dahilan kung bakit siya nandito. Mama Mia, nakaramdam ako ng kakaiba. Hindi ko alam kung libog ba, pagnanasa o malasakit ang tawag doon.
At sa malasakit na yon ay tila mas lalo atang nagiging mahina ang isang lalaki para sa isang babae. Kaya dapat, sabi ko, kaya pala, sabi ko, parang ang dami mong iniisip kagabi. Kita ba? Tanong niya. Medyo. Ngumiti siya pero alam kong pinipilit niya lang yon. Nakakagaan pala ng loob kapag may kausap. Sabi niya sa akin. Ayokong aminin, Emil, pero minsan, mas madaling magsabi sa isang tao na hindi mo pa ganong kilala ng mga problema at mga nararamdaman mo. At dun na nagsimula, Mama Mia, ang isang siguradong kabanata sa aming dalawa. Pagkatapos kumain ay tumayo siya at nagsimulang magligpit. Tumayo rin ako para tulungan siya pero hinawakan niya ang kamay ko. Napakainit ng palad niya. Malambot. At sandaling nadikit iyon sa balat ko. Emil, ako na. Bisita kita kaya maupo ka lang dyan. At dun ako napaurong. Hindi dahil sa hiya pero dahil sa lakas ng dating ng simpleng paghawak niya sa akin. Naupo ako, tahimik. Nanonood habang nagliligpit siya. At habang nagliligpit siya, nagsasalita siya na parang close na kaming dalawa. Alam mo, hindi talaga ako sanay sa mga bagong lugar. Sabi niya habang nilalagay ang mga plato sa lababo. Pero dahil nandito ka, parang hindi na rin ako masyadong natatakot. Napatalon muli ang puso ko sa sinabi niya. Ewan ko kung sinasadya niya o expert lang talaga siya, Mama Mia. Pero lahat ng sinasabi niya, ng mga papuri niya sa akin ay tumatama ng direkta sa puso ko. Para namang big deal ako, sabi ko. Uy, big deal ka, sabi niya nang nakatalikod pero halata akong nakangiti. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung dahil sa kung paano niya sinabi yon o dahil dama ko ang katotohanan sa boses niya. Emil, pwede bang dito ka muna ng konti? Ayoko kasing mag-isa ngayon eh. Mama Mia, nakukonsensya ako noon. Pakiramdam ko po, gusto niya lang ng kausap. Pero yung utak ko, yung katawan ko, ibang klaseng init na ang nararamdaman. At alam ko kapag patuloy pa akong lumapit sa kanya, ay hindi ko na kayang pigilan pa ito. Yung paglapit na maaaring magbukas ng pinto ng isang bagay na alam kong hindi basta-bastang magsasara. Pero ang totoo niyan, Mama Mia, kahit nararamdaman ko ang matinding takot na baka hindi ko mapigilan ang aking sarili, ay ramdam ko rin ang kagustuhan kong manatili sa kanyang piling. Gusto ko ring makasama siya. Gusto ko ring maramdaman ang presensya niya na parang nagiging tahanan naming dalawa ang maliit niyang unit. Sige, dito muna ako, sagot ko. Hindi ko alam kung tama o mali ba ang sagot na yon. Pero alam ko, yun na ang simula ng isang klasing damdamin na hindi ko kayang supilin. Umupo kami sa sofa niya, magkatabi pero may maliit pa namang espasyo sa gitna. Nanood kami ng Netflix. Isang light comedy movie pero hindi talaga nakuha ng palabas na yon ang atensyon ko. Dahil ang atensyon ko ay nasa kanya lamang. Yung paraan niya ng pagtawa, yung banayad na pagtama ng braso niya sa braso ko, yung paraan niyang huminga ng malalim kapag malungkot yung eksena. At ang pinakamasakit at pinakamatindi, ramdam ko ang bawat pagdikit ng katawan niya sa akin. Emil, gusto ko lang malaman mo na masaya ako na sinamahan mo ako ngayon at sinamahan mo rin akong kumain kanina. Pabulong niyang sabi nang hindi inaalis ang kanyang tingin sa TV. Marang sumikip bigla
ang dibdib ko sa rumaragasang init ng katawan ko. Masaya rin ako, Dana, sagot ko ng halos pabulong. At sana maulit muli. Hindi ko na napigilang banggitin pa ang huling mga salitang yon, Mama Mia. Hindi ko alam kung anong espiritu ang pumasok sa isip ko, pero napalingon ako sa kanya. At nang magtama ang mga mata namin ay dun ko naramdaman ng sabay ang kaba at init. Dahil ang tingin niya, hindi yun tingin ng isang inosenteng babae. Hindi yun tingin na normal lamang sa magkaibigan. Hindi yun tingin ng isang magkapitbahay lamang. Kundi tingin yun ng isang babaeng may gustong ipahiwatig sa akin. At alam ko na ang tingin na binigay ko rin sa kanya ay isang tingin na nagsasabing gusto ko siya. Sa mismong sandaling yun, Mama Mia, ay unti-unting nagbukas ang pinto ng tukso sa pagitan naming dalawa ni Dana. Nasa sofa kami. Magkatabi pero hindi magkadikit ng todo. Isang maliit na pagitan ang naghihiwalay sa mga balat namin. Pero kahit may puwang ay parang wala lang din. Parang sakop ng presensya niya ang buong espasyo ko. At kahit anong pilit kong magpigil, unti-unting lumalabo ang mga prinsipyong pinaniniwalaan at pinaninindigan ko. Habang nanonood kami, ramdam ko ang bawat galaw niya. Minsan napapahawak siya sa braso ko kapag may nakakatawang eksena. Minsan napapasandal siya ng hindi sinasadya. At minsan naririnig ko ang malalim niyang paghinga na parang may laman, parang may hinahanap, parang meron siyang hindi alam kung paano ilabas sa loob niya. At habang nangyayari yun, ang utak ko ay lumalaban pero ang katawan ko ay unti-unti pong sumusuko. Emil, pabulong niyang tawag sa akin na halos hindi ko na marinig. Tanong ko, hindi inaalis ang tingin sa TV pero ramdam ang bawat kabog ng puso ko. Hindi ka ba inaantok? Nilingon ko siya. Nakahiga na pala siya ng bahagya sa sofa. Nakatuon ang ulo sa throw pillow at nakatingin sa akin na parang may gustong sabihin pero tila nahihiya. Hindi naman, sagot ko. Tumigil siya at pinisil ang labi niya na parang nag-aalangan. Kung inaantok ka na, pwede ka nang umuwi sa unit mo. Pero kung hindi pa, pwede ka pang tumambay dito. Nahimik kami. Mukhang tumataas ang kaba. At mukhang eto na yata ang maling pagkakataon. Alam ko sa boses niya na gusto niya akong manatili at alam ko rin sa sarili ko na gusto ko ring manatili sa kanyang tabi. Pero alam ko rin na kapag nagtagal pa ako sa unit na yon, sa sofa na to, sa init ng presensyang ito ay maaaring hindi ko na makontrol ang sarili ko. Kaya tumingin ako sa kisame, pilit na nagpapakatatag, pilit na sinusupil ang init na unti-unting bumabalot sa aking katawan. Okay lang naman ako dito, sagot ko sa wakas. Kung okay lang din sa'yo. Ngumiti siya sa akin. Yung ngiti na hindi ko alam kung inosente ba o sinasadya niya para mas lalo akong mahulog. Lalong okay sa akin kasi may kasama ako. Lumipas ang ilan pang oras, sabay na kaming nananghalian sa kanyang unit. Sabay na rin kaming nagmerienda. Sabay na rin kami na naghapunan. Nagpa-deliver lamang kami ng pagkain. At habang lumalalim ang gabi na nanonood pa rin kami ng Netflix ay mas lumalalim ang katahimikan namin. Hindi naman yung awkward na katahimikan, kundi yung katahimikan na punong-puno ng init at tensyon. At yung klase ng tahimik na ang bawat paghinga ay parang isang tanong.
at ang bawat tanong ay tila may kasunod na isang tukso. Emil, tawag niya ulit sa pangalan ko. Pabulong, mabagal, na para bang iniingatan ng bawat salita. Bakit? Pwede ba kitang tanungin ng personal? Tumango ako. Tumingin siya sa akin, mata sa mata. Hindi umiilag, hindi nagtatago. Para bang may gusto siyang makita o may gusto siyang maramdaman. May gusto ka ba sa akin? Kuminto ang mundo ko. Hindi yun ang tanong na pwede mong tawanan o pag-aanin. Hindi yun yung tanong na dapat sinasagot ng basta-basta. Pero alam kong hindi yun tanong na nabuo lang niya dahil nababagot siya. Tanong yata yun na ilang araw na rin niyang gustong itanong sa akin. At ako, simula nung araw na napagmasdan ko siya, ay alam ko na ang sagot. Pero heto ako, nakaupo sa sofa niya, nakikinig sa boses niya at nararamdaman ang init ng balat niya kahit hindi naman kami magkadikit. Hindi ako agad sumagot dahil sa bawat segundo ng katahimikan, nararamdaman ko ang pagdikit ng konsensya sa gilid ng katawan ko. Pilit akong hinihila papalayo sa tukso. Pero sa bawat segundong kasama ko siya, nararamdaman ko rin ang tawag ng laman na hindi ko maipaliwanag na pwede palang maging ganito katindi. Isang pangungusap ng katawan na hindi kayang itanggi ng utak ko. At nang sa wakas ay magsalita ako, iniingatan ko ang boses ko, pati na rin ang bawat salitang bibitawan ko. Dana, hindi ko alam. Huminga siya ng malalim pero hindi niya inalis ang kanyang tingin sa akin. Hindi mo alam? Hindi. Pero nararamdaman mo. Parang tinamaan ako doon. Tumingin ako sa sahig. Hindi ko kayang magkunwari. Hindi ko kayang magsinungaling. Hindi ko kayang itago ang apoy na unti-unting lumalalim sa loob ko. Kahit ayokong aminin, sabi ko sa kanya ng halos pabulong na, may nararamdaman din ako. At doon nagbago ang tingin niya. Hindi siya nagulat, hindi masaya pero parang nakahinga siya ng maluwag. At doon ko napagtanto, Mama Mia. Ang sagot na yon ay ang sagot na gusto niyang marinig mula sa akin. Umusod siya ng konti. 1 pulgada lang pero sapat para maramdaman ko lalo ang init ng hita niya na malapit na rin sa hita ko. Emil, sabi niya ng marahan. Dana, baka hindi naman kita pipilitin. Bulong niya. Hindi kita i-judge. Pero ayokong magsinungaling. Tumingin siya sa labi ko. Isang maikling tingin na tumama diretso sa sikmura ko. May nararamdaman ako, Emil. Dagdag niya. At kahit hindi ko maintindihan, kahit hindi tama, kahit hindi ko plinano, ayokong iwasan tong nararamdaman ko. At unti-unti siyang lumalapit sa akin. At ako, hindi ako umuusog palayo. Hindi naman sa bastos ako, Mama Mia. Hindi naman sa wala akong konsensya. Kundi sa loob ng mahabang panahon, ngayon lang may isang babaeng nakatingin sa akin ng ganito. Na para bang ako ang mundo niya. Na para bang ako lang ang makakapagbigay ng mga pangangailangan niya. At higit sa tukso, higit sa pride, Mama Mia, nakakagaan po yun ng ego at pakiramdam. At sa gitna ng titig niya na yun ay naramdaman kong kahit saglit ay gusto kong maging mahina sa piling niya. Habang lumalapit siya ay halos magdikit na ang ilong namin. Bigla siyang tumigil, parang may pumipigil sa kanya. Parang biglang nagising din siya sa kung gaano kabilis ang lahat ng mga pangyayari. Tumingin siya sa mga mata ko. Emil,
ayokong saktan ka. Ako rin naman, Dana. Ayoko ring saktan ka. Emil, ayokong maulit yung pagkakamali ko noon. At doon ko naramdaman ang bigat sa boses niya. Yung bigat ng isang babaeng may sugat na itinatago. Ano bang nangyari? Tanong ko. Hindi ko alam kung bakit hindi ko pinigilan ang kuryosidad ko, Mama Mia. Hindi ngayon. Hindi pa siguro ngayon, Emil, ang tamang panahon. Basta, ayokong maging dahilan para mawala ka kaagad sa buhay ko. Pagkatapos nun ay bigla siyang bumalik sa kanyang pagkakaupo. Lumayo ng konti sa akin. At muling naging tahimik ang paligid namin. Tahimik pero puno ng tanong, puno ng tensyon, puno ng mga hindi nasabing salita. At dun ko naramdaman ng totoo. Hindi kami umabot sa linya, pero nasa mismong gilid na kami nito. Muntik na, Mama Mia. Muntik na talaga. Pagkatapos ng gabing iyon, sa loob ng unit niya ay hindi ako nakatulog nung bumalik na ako sa unit ko. Kahit anong pihit ko sa kama, kahit ilang beses akong tumingin sa kisame, kahit ilang beses kong pinikit ang mga mata ko, malinaw na malinaw ang mukha ni Dana. Ang mga mata niyang may halong paggalito at pagnanais. Ang labi niyang bahagyang nanginginig nung papalapit na siya sa akin. At yung sandaling parang wala kaming ibang taong nararamdaman sa mundo. Kinabukasan, pumasok ako ng maaga para maiwasan ko siya. Pero parang minamalas yata ako. Pagbukas ko ng elevator, sa building namin ay nandun siya. Nakaputing blouse at nakapusod. Simple lang pero lalo yata siyang gumaganda sa paningin ko. Good morning, Emil. Good morning. Sagot ko nang hindi makatingin sa kanya. Narinig ko yung mahina niyang buntong hininga. About last night? Yun ang mga salitang kinatatakutan kong marinig. Para bang isang pintuan na sarado na unti-unti niyang binubuksan ulit. Dana, kalimutan na natin yon. Dapat na natin yung iwaglit sa isipan natin. Kasi hindi naman dapat nangyari yun, di ba? Tahimik siya. Tapos nang magsalita siya, ramdam kong hindi siya kumbinsido sa mga sinasabi ko. Pero hindi ko kayang magpanggap na wala akong nararamdaman, Emil. Doon ako nanlamig. Mama Mia, nakita kong humigpit ang pagkakahawak niya sa plastic bag na kanyang dala. Nagtama ang mga mata namin sa loob ng elevator sa building ng apartment namin. At sa isang segundo, parang naramdaman ko ulit yung kuryente sa pagitan namin gaya nung kagabi. Pero bago pa kami madala ay bumukas ang elevator. Naglakad ako palayo agad, parang tumatakbo. Hindi ako lumingon kahit alam kong nakasunod ang tingin niya sa akin. At buong maghapon ramdam ko ang bigat ng konsensya ko. Kasi alam ko, Mama Mia, alam kong nagnanasa na talaga ako sa kanya kagabi. Alam kong kakaiba ang init na nararamdaman ng katawan ko sa kanya. At kung siguro hindi lang siya lumayo kagabi, baka sinunggaban ko na ang pagkakataon. Mama Mia, parang sinasadya yata ng tadhana. Kasi nung gabing yun, nag-message siya sa akin. Siya nga pala, inad na niya ako sa mga social media accounts niya at inaccept ko naman yun. Yun ang dahilan kung paano siya o kung bakit siya nakapag-message sa akin. Pumayag naman ako. Sinabi kong sige, saglit lang. Pero sa totoo lang, alam kong hindi lang yun magiging saglit lang. Paglabas ko sa pintuan ko sa unit ay nag-aya siya sa akin na pumunta kami sa isang maliit na cafe.
Hindi madilim, hindi rin maliwanag sa cafe na yon. Sakto lang para sa dalawang taong may pilit itinatago. Umupo siya sa harap ko pero hindi siya agad nagsalita. Parang pinipigilan niya ang kanyang sarili. Parang nilalabanan din ang pagnanais na nais kumuwala. Tulad ng nararamdaman ko. Emil, ano ba talaga itong namamagitan sa atin? Tanong niya. Doon ako napalunok ng sarili kong laway. Hindi ko alam. Hindi ko rin maintindihan, Dana. Pero naramdaman mo rin, di ba? Tanong niya. Hindi ako nakapagsinungaling at sumagot ako ng oo. Then why are you running away? Tanong niya. I'm not running away, sagot ko. Kahit alam kong kabaliktaran yon sa ginagawa ko. Pinipigilan ko lang. Kasi hindi pwede, 'di ba? Mama Mia, napayuko siya. Alam ko ang totoo, Dana. Alam kong may asawa ka. At ang totoo niyan, nagsinungaling din ako sa'yo nung tinanong mo ako kung may girlfriend ba ako. Meron akong girlfriend, pero nasa abroad siya. Kaya hindi pwedeng maging ganito tayo. Tumulo ang luha niya. Hindi naman malakas ang kanyang pag-iyak. Ngunit ramdam kong totoo ang bawat patak nito. Hindi ko sinasabing sirain mo ang relasyon mo. Hindi ko rin sinasabing tatalikuran ko yung sakin, Emil. Sabi niya. Ang sakin lang, hindi ko kayang magpanggap na hindi ako apektado sa presensya mo. Mama Mia, sa hindi ko malamang dahilan ay hinawakan ko na lang ang kamay niya. At sa sandaling yun ay tila wala na akong konsensya. Tila wala siyang asawa, tila wala rin akong nobya sa ibang bansa. Tila walang ibang tao sa mundo kundi kaming dalawa lang. Paglabas namin ng cafe ay naglakad kami sa isang medyo madilim na daan. Hindi namin sinabi kung saan kami papunta pero pareho naming alam kung saan. At nang huminto siya saglit ay humarap siya sa akin. Emil, hawakan mo ko, sabi niya. Hindi ko na siya binitawan at doon nagsimula ang isang gabi na hindi ko na sana pinayagan pang mangyari pero hinayaan ko. Gabi ng pagkadapa, gabi ng pagbitaw sa sarili at gabi ng pagtalikod sa konsensya. Pero higit sa lahat, gabi ng pagkapitan ng dalawang taong hindi masaya sa mga buhay nila. Mama Mia, kaya po lumipat si Dana ng apartment ay dahil nagkaroon silang ng matinding pagtatalo ng kanyang asawa. Nahuli niya raw kasi ito na may ibang babae. Kaya galit na galit siya. Kaya ninais niyang lumayo muna. Pero mag-asawa sila. At ilang beses na rin na pumupunta raw sa unit niya o sa apartment namin yung kanyang asawa. Yun ang sabi ng landlord namin. Kaya nalaman kong may asawa siya. Ako naman, hindi ko alam kung bakit din ako nagsinungaling sa kanya nung nagtanong siya sa akin tungkol sa pagkakaroon ko ng jowa. Pero heto kaming dalawa. Kahit parehong nagsinungaling, ay pareho namang hindi mapigilan ng aming mga damdamin. At oo, Mama Mia, may nangyari sa amin sa gabing iyon. Hindi sa loob ng mga unit namin, kundi sa isang malamig na lugar na malayo sa aming lugar. Akala ko isang beses lang. Akala ko pagkakamali lang na kaya ko naman ang tapusin kinabukasan. Pero naging lingguhan ang pagtatagpo naming yon. Naging madalas, naging parang bawal na bisyo. Gabi-gabi nagte-text siya. Nasa unit ka na ba? Ako naman.
Oo, papunta na ako dyan. Oo, Mama Mia, gabi-gabi. Kapag alam naming tulog na ang landlord, kapag alam naming madilim na ang labas at nakapatay na ang CCTV. Ewan ko rin ba dito sa landlord namin, nagtitipid yata ng kuryente o ng kung anuman. Laging pinapatay ang CCTV. Well, pabor naman sa aming dalawa yon ni Dana. Mama Mia, hindi na namin kailangang mag-explain. Hindi na namin kailangan pang pag-usapan kung bakit namin ginagawa ito. Pareho naming alam, hindi kami masaya sa mga relasyon namin. Hindi naman masama ang mga partner namin, pero hindi rin sila sapat. Ang sabi sa akin ni Dana, isang beses pa namang nagkamali sa kanyang asawa at natukso lang daw ito ng kanyang katrabaho. Pero kaming dalawa ni Dana, kaming dalawa ay pinili naming magkasala halos gabi-gabi. Isang umaga pagdating ko sa unit ko, ay nagulat ako, Mama Mia. Nagulat ako dahil bukas na ito. Pagbukas ko, ay may nakahanda ng hapunan sa mesa. Akala ko si Dana ang nandoon. Buti na lang at hindi ko pa natawag ang kanyang pangalan. Nang biglang bumulaga mula sa silid ang nobya ko. "Hi Han! Surprise!" sabi niya. Tapos niyakap niya ako at hinalikan. Pagkatapos nun ay kumain kami. Pero ako, iba ang nasa isip ko habang kumakain kami. Yung amoy ng buhok ni Dana, yung init ng kamay niya, yung halik niya sa leeg ko kagabi. Pinipilit kong maging normal. Pinipilit kong umaktong wala lang sa harap ng nobya ko. Mama Mia, mag-aalas 11 na noon ng gabi. Tulog na ang nobya ko dahil siguro sa pagod mula sa biyahe. May jet lag pa siya. Nakatanggap ako ng mensahe mula kay Dana. Tumunog pa talaga ang cellphone ko dahil nakalimutan kong is-silent ito. Buti na lang at hindi naman nagising ang girlfriend ko. "Emil, andyan na ang girlfriend mo, 'di ba? Pinalita sa akin ng landlord natin kanina eh. Ilang araw ba siya dyan?" Hindi ako makapag-reply. "Huwag kang mag-alala. Hahanap ako ng paraan." Oo, Mama Mia. Ganun nga ang nangyari. Kahit nandun sa unit ko ang girlfriend ko ay nakakahanap pa rin kami ng paraan ni Dana para magkita sa isa't isa. Hindi na lang doon sa unit, kundi sa malayo. Nag-leave ako sa trabaho. Sinabi ko na dumating ang girlfriend ko kaya pinayagan ako. Pero sinabi ko sa girlfriend ko na hindi ako nakakapag-leave dahil marami kaming gagawin ngayon. Kaya wala siyang kaalam-alam. Na tuwing umaga kapag umaalis ako na kunwari ay nasa trabaho ako kahit naka-leave, ang kakita ko po ay si Dana. Pero sabi nga nila, darating at darating talaga ang karma. Isang gabi habang papunta ako para makita si Dana ay tumawag ang girlfriend ko. "Emil, asan ka?" "OT ako, Han. Late na ako makakauwi." Tahimik siya. Pero napansin ko na tila may kakaiba. "Emil, nasa labas ako ng office mo." Parang tumigil lang mundo ko. "Ha? Bakit? At wala ka dito? Nasaan ka ba, Emil?" Tanong niya nung hindi ako makapagsalita. Hindi ko alam ang isasagot pero maya-maya pa ay narinig ko ang pag-iyak niya. "Alam mo, Emil, matalino akong babae, hindi ako tanga." Hindi ko na natuloy ang pagpunta ko kay Dana. Umuwi ako at dun ko nakita ang girlfriend ko sa sala. Namumutla, nanginginig pero may hawak-hawak na cellphone. Pinakita niya sa akin mga screenshot, mga larawan naming dalawa ni Dana na hindi ko alam na may nakakita pala sa amin, nakakilala ng girlfriend ko.
Emil, bakit? Hindi ko nasagot ang tanong niya at doon ko naramdaman sa unang beses ang bigat ng konsensya ko na halos hindi na ako makahinga. Pero hindi pa tapos ang lahat. Kasi 2 araw lang ang lumipas ay tumawag ang asawa ni Dana. Ikaw ba si Emil? Kailangan nating mag-usap. Doon ay halos himatayin na ako. Nagkita kami ng asawa ni Dana sa isang parking lot. Tahimik lamang siya. Kalma, pero nakakatakot ang pagiging kalmado niya. Matagal na ba kayong dalawa ng asawa ko? Tanong niya. Hindi ako sumagot. Tumango siya na parang naiintindihan niya ang lahat kahit walang sagot mula sa akin. Alam ko. Ramdam ko. Ramdam kong may iba siya pero hindi ko lang alam kung gaano katagal. Pero ngayon gusto kong marinig mula sa'yo. Hindi ko masabi, Mama Mia. Hindi ako makatingin. Natatakot ako sa totoo lang, baka suntukin niya ako. Pero mas nakakahiya yung kalmado pa rin siya. Hindi kita susuntukin, pare. Hindi rin kita mumurahin. Kasi hindi naman ikaw ang asawa ko. Hindi ikaw ang tumalikod sa mga pangako mo sa akin. Umangat ang tingin ko. Doon ko nakita, Mama Mia, na hindi galit ang nasa mga mata niya kundi sakit. Malalim na sakit. Hindi ko alam kung bakit nangyari. Napakabuting asawa ni Dana. Hindi ko aakalain na gagawin niya sa akin to. Siguro sobrang nasaktan talaga siya nung ginago ko siya. Siguro sobrang nasaktan talaga siya nung nalaman niyang panluloko ko. At ngayon naramdaman ko na, pare. Masakit ang maloko. Balita ako may girlfriend ka rin. Alam kong nasaktan siya ng husto. Mama Mia, pagkatapos noon ay hindi na ako nakipag-usap pa kay Dana. Lumipas ang 1 linggo na hindi kami nag-usap dalawa. Pero hindi ako makatulog ng normal. Hindi ako makakain ng maayos. Naghiwalay na kaming dalawa ng nobya ko. Isang gabi, tinawagan ako ni Dana. Emil, kailangan na nating tapusin to. Para akong binagsakan ng mundo. Pero napatango ako kahit hindi niya ako nakikita. Pumunta ka dito sa unit ko, Emil. Kailangan nating mag-usap. Pagdating ko doon ay umiiyak kaming pareho. Pero wala kaming magawa. Kung hindi natin to puputulin, may mawawala, may masisira. At hindi ako ang karapat-dapat na babae sa iyo, Emil. May asawa na ako. Talaga bang hanggang dito na lang tayong dalawa, Dana? Oo, Emil. Hanggang dito na lang talaga. Pasensya ka na kung nagamit kita, ha? Lubha lang talaga akong nasaktan sa panluloko niya sa akin. Kaya naisipan ko, ano kayang pakiramdam kung ikaw naman ang magloko? Nung makilala kita, nung naramdaman kong pareho ang init na nararamdaman natin sa isa't isa, sumugal ako dahil gusto kong maramdaman kung paano pahalagahan ulit. At salamat sa iyo, Emil. Salamat dahil naramdaman ko ulit yun. Naramdaman ko na may halaga ulit ako. Pero hanggang dito na lang tayo. Walang patutunguhan ang relasyon na to. Sa huling pagkakataon, Emil, ibibigay ko ang sarili ko sa'yo. Pero huli na to. Kinabukasan, maglalaho na ako sa buhay mo. Sa gabing yun ay pinagsaluhan namin ng isang napakainit na sandali. Hindi lang yun basta-basta tawag ng laman at pagnanasa, Mama Mia. Ramdam ko na may pagmamahal na namamagitan sa aming dalawa. Pareho kaming umiiyak habang magkaniig. Nakatulog ako sa kakaiyak. Pagising ko kinabukasan ay wala na sa tabi ko si Dana. At yun na ang huling pagkikita naming dalawa.
Tinutuon niya ang kanyang sinabi. Hindi na nga siya nagpakita matapos ang gabing yun. At ako, mag-iisang taon na ako ngayon na nag-iisa at tunay na single, Mama Mia. Ang girlfriend ko, balita ko ay may boyfriend na ring kano sa ibang bansa. Nagsabi engaged na raw sila. Masaya ako para sa kanya. Pero malungkot ako para sa sarili ko. Dahil hanggang ngayon naaalala ko pa rin si Dana. Oo, Mama Mia. Hanggang ngayon, minamahal ko pa rin siya. Minamahal ko ang isang babaeng mali, ang isang babaeng hindi dapat mahalin, ang isang babaeng pagmamay-ari na ng iba. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Lubos na gumagalang, Emil. Emil. Charot lang. Yan talaga. Kapag nagmahal tayo ng mga taong may nagmamay-ari na, pwede talagang mawala sa atin. Pero may mga may mga chosen and few instances na napipili yung pangalawa, pero mostly hindi talaga. Lalo kung kasal, 'di ba? Pero alam nyo, boys, sana wag dumating sa punto na kailangan nyo pang maranasan kung paano ang lokohin, kung paano ang saktan, kung paano ang gaguhin bago kayo magkaroon ng idea kung paano nyo nasisira ang isang tao. Gaya na lamang ng asawa nitong si Dana, di ba? Tsaka niya nalaman kung gaano pala kasakit yung nagawa niya nung ginawa na mismo ni Dana sa kanya. Pero girls, hindi naman ako pabor dun sa sa may paganti-ganti kayo. Huwag naman ganun, diba? Kung hindi na kayo masaya, kung hindi na okay, makipaghiwalay ng maayos bago pumasok sa isang relasyon. Ganun, okay? Anyways, maraming salamat, Emil, sa pagpapadala mo ng iyong kwento, sa mga may comment, suggestion, at kung ano-ano pa dyan dito sa kwento ni Emil. Please do comment down below. Ayan ang ating comment section. Diyan kayo mag-comment. At syempre, like at share this video. At subscribe na rin kayo dito sa ating YouTube channel. And hello muna ako sa ating mga members. Hi ako sa pinakabago nating member na si Skybench. Hi din kay K2G Minisound na magwa 1 month na nating member. Kay Colleen Bueno. Kay Diane Martinez, Evelyn Kawit, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gimaras Girl, Easy Gale, Mila Raduban at Freaky. Thank you very much for always supporting our channel and always listening. And syempre, speaking of always listening, eto din sila, laging nakikinig sa atin. Hi kay Colette Lopez, maraming salamat sa'yo. Lee Baruman from Kuwait. Hi din kay Honey Bunch, kay Lakwatcha 7760. Maraming salamat din sa suki natin na laging nakikinig din sa atin na si Nancy Garcia, si Lovely Nofil, Sally Buma, Judy Lipio, Nanette Estrada, Rose Eunice, Emily Boncheta Tabalba, Twinkle Sevilla, maraming salamat. Hi din kay John Nelly Trapa, kay Ashley, kay Jennifer Tambis, maraming salamat. Alcura Ukit, kay Nora Barido Hamandre, Leonida Ramirez, maraming salamat all the way from Europe. Ang sosyal, thank you very much. At sa lahat po nang nakikinig sa atin, sana hindi po kayo magtampo kung hindi ko man po mabasa ang inyong pa-shout out. Pero mahal ko po kayo at maraming salamat talaga sa pagmamahal na pinapakita nyo sa akin araw-araw, sa hindi pagsiskip ng ads, sa laging panonood, diba? Sa mga hindi pa subscriber, please do subscribe. Sa mga sariling kwento, please do email that to us. Ayan po ang ating email address sa baba, mamamiacdo0317@gmail.com. Ako po si Mama Mia. I love you all. Bye! Ingat kayo!